Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para bigyan po tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng linggo. Good morning, Mr. Galang. At bilang unang katanungan, kahapon po patuloy natin binabantayan itong bagyong Nangka. Hanggang ngayon po ba nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility? Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Update lamang po sa bagyong Sinangka, nasa layong 1,700 km siya, silangan niya ng Northern Luzon at ang kilos po nito pa westward sa bilis na 15 km per hour. Taglay po lakas ng hangin na umaabot sa 150 km per hour yung malapit sa gitna at pagbugso umaabot po yan sa 185 km per hour. Kung hindi po ito magbabago ng kanyang direksyon, maliit po ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So yun nga po, nabanggit nyo na maliit naman ang chance na pumasok ito sa loob ng ating PAR. Pero sakaling pumasok po ito nga si Typhoon Nangka, ano po ibibigay natin na lokal na pangalan dito? At kung sakali naman na lumapit lang yan sa ating boundary, ano naman po magiging epekto nito sa lagay ng ating panahon? Kung sakali pong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Nangka, papangalanan po ito natin ng Typhoon Goring. Ito po yung local name na ibibigay natin. At maaari po itong maka-apekto dito po sa western section ng ating bansa. Araw po yan ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes sa susunod po na linggo. So yan po, patuloy tayo mag-monitor sa kondisyon ng panahon dahil posibleng magpatuloy pa ang maulan na panahon sa mga susunod na araw. At kahapon po naranasan din natin ang pabugso-bugsong pag-ulan, dulot pa rin po ng hanging habagat. Base po sa inyong rainfall data, ano-ano po ba yung areas na nakaranas ng maraming pag-ulan? Nakapagtala po yung 3 lugar dito sa Luzon ng pinakamataas na rainfall. Dito po sa Zambales 71 mm yan, sa Palawan 32 mm at dito naman po sa may Pangasinan 26 mm. Medyo nabawasan na po yung mga paulan dulot ng habagat. At kung mapapansin nyo, kadalasan yung mga areas ay nasa western section ng bansa. Ibig sabihin, ito po kasi yung unang tinatamaan ng hanging habagat. So asahan po natin na kapag umiiral talaga ang southwest monsoon, magdadala po yan ng maulan na panahon lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At Mr. Galang, ito na po ang tanong ng marami sa atin. Kailan ba natin mararanasan yung unti-unting pagganda ng panahon? Well, dito po sa Metro Manila, asahan po natin ngayong araw na ito, unti-unti bubuti na pong panahon pero asahan pa rin po yung mga magiging maulap minsan. May mga tsansa pa rin po yan ng mga localized thunderstorm na tinatawag o yung mga pagkulog-pagkidlat. Kasama na po dyan ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin po dito sa may eastern section ng Luzon. At bilang panghuling katanungan na lamang po, base naman po sa inyong 5 AM weather forecast, ngayon po ba magiging maulan pa rin ang malaking bahagi ng ating bansa? Pag-ulan pa rin po dulot ng habagat ang maaaring maranasan ng mga kababayan natin dito sa may Zambales. Samantalang paminsan-minsan pag-ulan ang mararanasan dito sa may Benguet, dito po sa Bataan, dito sa Dagupan, sa Pangasinan at pati na rin po sa may Mindoro. Kaya paalala lang po dito sa mga kababayan natin sa may Zambales, maaari pa rin po yan magdulot ng mga pagbaha at bigla ang pagguho ng lupa lalong-lalo na sa mga bulubunduking lugar. At nakataas pa rin po ang gale warning natin dito sa eastern, northern at western seaboard ng ating bansa. Ang ibig sabihin po nun, bawal po munang pumalaot hanggat maaari yung mga malilit nating sasakyang pandagat na ginagamit ng mga mangisda. Samantalang mga kababayan natin sa may parte ng Mindanao at Visayas, kasama ng Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, unti-unti na pong bubuting panahon, bahagyang maulap, kung minsan magiging maulap, na may mga tsansa pa rin po yan ng mga thunderstorm sa bandang hapon. Ulitin lamang natin ngayong araw, okay na po, magiging maganda na rin ang ating panahon lalo na po dito sa Metro Manila, ganun din sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero may posibilidad pa rin po ng pagkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan. Pero dun po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Galang, lalo na po yan dito sa may Luzon, asahan pa rin po natin ang epekto ng hanging habagat. Makakaranas pa rin kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras.
Maraming salamat po, Mr. Galang. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.